Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Abit. May ibabahagi akong kwento. At hindi ko alam kung totoo ba talaga. Pero may mga patunay. Sa kabila ng lahat ay malaya po kayo sa kung anong opinyon nyo. Subali ito na. Sa isang liblib na nayon sa lugar ng Kalinga, ay may nakatira umano dito na isang tribo na may kakaibang katangian. Ito ay batay sa pagsasalaysay ng isang dayuhan na minsan nang napadako sa lugar. At ang dayuhang ito, walang iba kundi ang aking ama, si Yanto. Ayon kay Yanto ay kahila-hilakbot tumano ang mga nangyari sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Lubos ang pagsisisi kung bakit pa napiling dumako sa lugar. Papaano ba naman kasi? Ang nakatira dito ay mga kakaiba. Huling taon ng dekada 80. Ang edad noon ni Yanto ay nasa 21 taong gulang. Taga Pangasinan si Yanto, sa Alaminos. Napadalaw ang kanyang mga kaibigan noon na taga Bulacan at inaya siyang gumala sa nabanggit na lugar dahil umano may mga tao dito na ang kultura ay sadyang kakaiba. Ito mga kaibigan niya mahilig talagang gumala. Mayaman at mga kababata niya ito. Dahil mula talaga sa Bulacan si Yanto, napalipat lamang ito ng Pangasinan. Buhat ng dito ay nagtayo ng negosyo ang kanyang mga magulang. Dalawa ang mga kaibigang ito. Talagang laki sa layaw. May mga sasakyan pa nga noong bumungad na sa bahay nila noon. Madalas naman silang nagkakasama. Nakarating na nga sila sa Samar. Lalo na noong sumabog ang balitang may barko umanong misteryoso na dumadaan sa ilog ng Pagsanghan. At patungo daw ito sa tinatawag na Biringan. Pero nung naroroon na sila, nagmumukha lamang silang mga timang. Walang napala. Naroroon pa rin ang balita pero walang pruweba silang nasilayan. Subali ay na nga. Inaya ang binata. Itong si Yanto ay nagdadalawang isip kasi nga maraming beses na siyang napahiya. Nadismaya dahil nga walang napala. May mga pagkakataon pa na napagtatawanan pa sila ng mga tao noon. Pangalanan natin yung mga kaibigan niya na sina Apay at Benedict. Ang sabi ni Yanto ay sila na lamang daw at hindi siya sasama. Pero nagpumilit daw itong si Apay. May sinabing mga kataga na siyang nagpapayag talaga ng walang ano-ano kay Yanto. Ang sabi kasi noon, itong tribong ito, magaganda daw ang mga dalaga doon. We, baka pinaglololoko nyo lang ako ah. Baka damo pa lang meron doon. Mga adik pa naman kayo, mga hayop kayo. Ay naman kay Apay walang biro dito. Tsaka anong adik? Dati daw yon pero na mga kapanahunan ay hindi na. Nagbalik na daw siya sa pananampalataya. Ewan niya lang niya dito kay Benedict. Huy, ikaw lang ganun na. Huwag mo kong idadamay. Sabat ni Benedict. Dagdag pa nito ay isang sasakyan lamang daw ang dadalhin nila. Sumasakit umano yung balakang ni Benedict sa motor niya. Iiwan na lamang daw dito sa bahay ni Yanto yung motor at yun na lamang daw kay Apay ang gagamitin. Maganda naman daw kasi yun, gawa ng pick-up. Hindi nakapagpaalam si Yanto sa mga magulang. Wala sila ng mga panahon na ito. Nasa negosyo kasama pa ng kapatid niyang babae. Bali ang naiwan lang, katiwala at siya. Dahil tambay naman itong si Yanto. Pero tapos na sa pag-aaral. Ganon din yung mga kaibigan niya. Umaga nang umalis na sila. Mahaba-habang biyahe. Mahigit 4 na oras yon. Nang makarating sa lugar ay hindi nila alam na itong nayon na sinasabing tribo ay malayo pala sa kalsada. Nagtatanong sila kung saan dadaan. Lahat ng napagtanungan ay walang alam. Nagkikibit balikat at makikita sa mga reaksyon nila na tila ba nababahala. May isang matandang babae nga umanong tendera ng bibingka. Natanong nila ito pero ganun pa rin. Hindi alam. Pero noong papaalis na sila,
Tinawag sila nito. Ang sabi ng matandang babae, kung gagala o mano ang layaw, huwag na huwag pupunta sa lugar na yon. Dahil delikado. Nasa gilid sila ng kalsada ng mga sandaling ito. Tirik ang araw. Alam po namin delikado, pero may nakapagsabi kasi na may nakadayo na raw sa lugar eh. Mababait naman daw po yung mga tao. Sabi ni Apay. Ang tugon ng matandang babae, kung sino man umano ang nakapagsabi sa kanila, baka loko-loko yon. Ang nagtutungo daw sa lugar ay hindi na nakakauwi pa. Hindi ba kayo nagtataka? Kanina pa kayo nagtatanong at kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Walang sino man ang nagsabi kung nasaan ang lugar kahit alam nila. Natatakot ang mga yon sa kung anong pwedeng mangyari sa inyo. Ganon din ako. Umuwi na kayo. Ang babata nyo pa naman. Dagdag nitong matandang babae na pangalanan nating Aling Andrea. Salamat po sa paalala. Pero kung sakali po ba, kung mamarapatin, saan po ba talaga banda yung lugar? Huwag kayong mag-alala. Hindi po kami pupunta doon. Kahit paano naman, nalaman lang namin ang hindi masayang pagbisita namin sa lugar. Wala akong tiwala sa mga ganyang alibay, iho. Pero kung gusto nyo talagang malaman kung saan bandang lugar, maghintay kayo hanggang hapon. Pagkatapos kong magtinday, sumama kayo sa bahay ko. Makikita doon kung saan bandang lugar. Pumayag ang tatlo. Nakatunganga daw sila noon habang hinihintay ang paglipas ng oras. Naroroon lamang sila sa may tindahan. Naroroon din ang sasakyan. Pagsapit ng hapon nang mapansin nilang nagliligpit na itong si Aling Andrea. Tinulungan nila yon. Kaya naman mabilis na natapos ang pagliligpit. Itong tindahan ay maliit lang. Iniwan lamang doon ang mga gamit pangluto ng bibingka. Doon lang kasi niluluto yung paninda. Sinabi ng matanda na sumunod umano sa kanya at doon sila sa bahay nito mag-usap. Wala siyang tiwala kaya gagabayan niya at susundan niya talaga. Baka umano punta ng lugar. Kahit pag-uwi pa ng mga ito ay susundan niya pa rin. Hindi naman nagbigay komento ang magkakaibigan. Malayo umano ang bahay. Pabukid dito at habang nangyari yon, nagtatanong na sila kung saan babanda. Pero hindi umiimik ang matanda. Hanggang sa nakarating na ang grupo sa munting bahay nitong si Aling Andrea. Merong sumalubong, babae, kaidaran lamang nila. Tapos may lalaki doon na nagpapastol ng baka. Wari ba'y mga anak ito ng matanda noon? Nakilala daw sila noon. Mga anak nga ng Ale. Yung dalaga ay pangalanan na lamang nating Mariel, habang yung lalaki naman na kuya pala nito, si Sebastian. Nagtanong ang dalaga kung bakit may bisita. Ayon sa ilaw ng tahanan ay nais nang malaman kung saan banda yung lugar kung saan nakatira ang isang tribo na kinatatakutan sa lugar. Napatanong si Mariel kung pupuntahan ba nila ito. Mapilit. Hindi ako papayag na puntahan. Ituturo ko lang tapos hindi ko lulubayan itong tatlo. Makakatikim talaga sa akin kapag hindi nakinig. Tahimik sila noon. Nasa beranda, magkakahanay, magkakaibang posisyon. Nakaangat ang sahig ng bahay na ito sa lupa. Medyo malapad pero nasa gilid ng bundok, na kung saan naman malawak ang matatanaw sa lugar. May parte nga umanong tila humahalik na sa gubat ng kaulapan. Ang tagal daw sabihin ng matanda kung saan babanda. Nagdilim na lang, saka pa lang yung lumapit sa kanila. Inangat ang kamay habang sinasabing, doon, yang direksyon yan. May matarik na bundok, diba? Sa likod ng bundok na yan ay naririyan ng nayon. Pagkatapos ng hapunan ay ihahatid kayo ng anak ko patungo doon sa may kalsada. Umuwi na kayo. Matapos magsalita ng matanda, bumalik ito sa loob. Paano ba yan? Ang layo pala. Tignan nyo, napakalayo niya, no? Umuwi na lang tayo. Wika ni Yanto. Hindi tayo uuwi. Kapag inihatid tayo ng anak niya, ibabalik tayo dito. Yang bundok na yun magiging batay natin. Sabat naman ni Apay.
Ayon naman kay Yanto ay naloloko na ba umano itong si Apay. Hindi ba daw natatakot sa dilim? Kinatatakutan yung lugar na yon. Ultimong yung anak na babae ng matanda ay nabahala talaga. Napakadesidido talaga umano nitong sina Apay at Benedict. Ayon kay Apay, kung ayaw daw ni Yanto, bukas na lang. Sa sasakyan na lamang daw sila matutulog. Ilipat lamang umano ang sasakyan sa kung saan ito nakaparke. Yung hindi raw makikita ng matanda. Sayang umano ang pagkakataon. Naroroon na sila at ang pagtungo na lamang sa mismong lugar ang kulang. Hindi naniniwala si Apay na delikado ang mga tao doon. Kasi nga yung pinsan niya na mismong nagsabi na iba lang ang kultura ng tribo. Nakakamangha umano ang pinaggagawa ng mga ito. Ayun, napapayag si Yanto. Matapos maghapunan ay inihatid na sila nitong lalaking anak ng matanda. Pagkatapos noon ay inilipat nga nila ng lugar ang sasakyan. Sinuksok sa liblib. May looban naman doon na napakasukal. Doon nila tinago. Kinabukasan ay binalikan nila ang bundok kung saan nakatira si Aling Andrea. Nakikita na daw nila ang naturang lugar kung saan ito na yung tinitira ng tribo. May lihis na daan at yun ang binagtas nila. Ayon kay Yanto ay nakakaramdam siya ng may hindi magandang mangyayari. Ano ba umano ang nakain itong mga kasama niya? Ang lalakas ng loob. Kahit pa sobrang halata ng kinatatakutan ng lugar, ang titigas ng ulo. Hanggang sa nakarating na daw sila noon sa ubod ng sukal na lugar. Pero malapit lamang ito doon sa bundok na sinasabi ni Aling Andrea. Nasa paanan daw sila noon at narating nila ito sa loob ng 2 oras na lakaran. Hindi sila umakyat ng bundok na ito. Binaybay nila itong tinatawag na walog. Yun bang pagitan ng magkakatapat na bundok na ayon pa kay Apay? Baka patungo na ito doon sa lugar na yon. Parang paikot daw kasi ito. Habang nangyayari naman yon ay naglalagay ng markas si Benedict. Palatandaan ito para hindi sila maligaw kapag umuwi na. Yun ang kadalasang ginagawa nila mula noon pa. Para umano iwas sa pagkaligaw. Ang tatalino daw nitong mga kasama ni Yanto. Hanggang sa noong magtatanghali na, nakakita na sila ng panakanakang mga bahay. Maliliit na bahay na gawa lang sa tila kugon at nakaangat ang saig sa lupa. Nasa lilim ito ng nagtatayog ang mga puno. Malinis ang lugar at halatang napangalagaan. May napapansin na rin silang mga tao na nakatanaw sa kanila na parabang nagtataka. Ito na siguro yun. Nandito na tayo. O ano na? May nangyari ba sa atin? Di ba wala? Sabi ni Apay. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. May sapat na baon ng mga ito. Malalaking bagang dala na kagaya lang din ng dati. Maya-maya'y bumungad na sila sa lugar kung saan may nakapalibot na bahay. At sa gitna umano noon ay may malawak na espasyo. May mga tao. Karamihan ay nakabag lang, lalo na itong kabataan. Habang yung kababaihan, walang tabon sa dibdib ang mga ito. Nakasuot yun ng saya. Nawari ba'y pinagtagpi-tagping mga basahan. Pero may mga matitino naman kung tingnan na para bang galing sa kabias na nun. Kasi nga ang suot ay karaniwang bihis na mga payak na tao malapit sa bayan. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, tango lamang sila ng tango noon sa mga taong nakatitig sa kanila. Kahit pa man hindi sila pinapansin ng mga ito. Hanggang sa may isang ubod umano na tandang babae na naglakad at parang sasalubong sa kanila. Walang hiya kayo. Kinikilabutan ako dito. Sabi ni Yanto. Hindi naman nagsalita ang dalawa. Hanggang sa huminto daw sila ng sabay-sabay nang nasa harapan na nila yung ubod ng tandang babae. Bumati si Apay. Hindi naman kaagad kumibo ang matanda. Maliit na tao lamang daw yon na para umanong unano ito. Pero napakatanda na. Ano bang maipaglilingkod namin? Nawawala ata kayo. Taga saan ba kayo mga iho? Wika ng matanda. Ang sumabat ay si Benedict.
Ang sabi noon ay taga Bulacan at Pangasinan. Gusto lang daw nilang bisitahin ang lugar. Nagpanggap si Benedict na mananaliksik sila at isusulat sa pahayagan. Sinabi niya ito sa matanda. Mabilis namang sumang-ayon itong si Apay. At ang sabi pa ay gusto daw nilang malaman kung anong kultura meron ang lugar. Ayon sa naririnig kasi nila, kakaiba at nakakamangha ang mga ginagawa doon. Nagpakilala ang matanda pero pangalanan na lamang natin itong tandang Aryosa. Tumawa ito ng tumawa hanggang sa muling nagsalita. Kumain na ba kayo? Mabuti pa siguro sumabay na kayo sa akin. Naroroon lamang naman ang bahay ko sa unahan. Ako ang tinitingala ditong akapo o pinuno. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayari sa inyo. Sumunod sila sa matandang ito. Nasa unahan nga ang bahay. Ganon din ang postura pero mas malaki at matibay itong tingnan kumpara doon sa iba. May babae umano na sumalubong at ganoon na lamang ang pagkamangha nila noon. Dahil maganda ito. Hindi kaputian pero nakakaakit ang wangis na mukha. Malinis ang kasuotan na parang tagabayan lang din. Pinakilala sila dito. Parang walang pinagkaiba sa pagpapakilala ni Aling Andrea sa mga anak niya. Ganun na ganun ang pagkabungad. Sabi ni Tandang Aryosa, pumasok daw sa loob ng bahay. Pumasok naman ng walang ano-ano ang tatlo. Ito lang dalawa ang nananahan doon. Maglola. At yung dalagay pangalanan nating Ayel. Sumabay sila ng kain pero hindi kumain ng mga ito ng kung anong nakahanda doon. Bagkos yung baon lang daw nilang dala. Napag-usapan na kasi na noon pa na kapag nasa ibang bahay ay hindi kakain ng kung anong iniaalok kasi baka may lason. Wala namang naging problema doon sa matanda. Basta't nasa papag lang daw sila noon at ang kinakain nito maglola. Kamoting kahoy at inihaw na kung anong karne na hindi nila matukoy. Pero mabango. Hanggang sa natapos na ito. Sinabi ni Tandang Aryosa na dadalhin daw sila noon sa isang bahay kung saan doon sila pupuslit. Nagkasikuhan ng tatlo. Napawika pa si Benedict na totoo palang talaga na may magandang babae sa lugar. Si Yanto ay hindi umiimik. Sa likod lang banda sila dinala. May isang bahay dito na halos nakadikit na umano sa napakalaking puno doon ng akasya. Maliit lang ang bahay na ito. At sa tingin ni Yanto, yun lang ang tirahan na hindi nakaangat ang sahig sa lupa. Sinabi ni Ayel na doon din tumira yung dating mga dayo. Tinanong niya pa itong tatlo kung mananaliksik ba talaga sila. Dahil mukhang hindi. Takang-taka si Yanto nun. May nakasubok na palang pumuslit doon. Sumasagi sa isip ni Yanto na yung sinabing ni Aling Andrea na lahat ng mga dayong nagpunta sa lugar ay hindi na nakakauwi pa. Malakas umano ang pagkabog ng kanyang dibdib noon. Kinukutuban siyang baka mga aswang ang nakatira sa lugar na ito. Hindi niya naman sinabi sa mga kasama ang pagdududa. Umalis sa babae. Sinabing babalik na lamang daw ito mamaya-maya. Nakikita nila sa unahan ng mga taong nakatingin sa kanila. Wala silang napansing masaya. Bagkos ay katulad ng kanina na para bang nag-aalala. Nang malapit na daw magdilim ay bumalik si Ayel. May dalang lampara. Inabot sa kanila pero may mga sinabi ito. Nagkatitigan ng tatlo at kinilabutan. Mamayang gabi umano kapag may kung ano silang narinig sa labas, ay wag na wag bubuksan ang pintuan. May aswang kasi sa lugar. Hindi niya alam kung saan nakatira. Sinabi din itong may namatay na umano doon sa lugar. Sila ang pinagbintangan samantalang hindi naman sila mga aswang. Pinag-ingat ang tatlo. Magkita na lang daw sila kinabukasan. Sabi ko na nga ba ito na yari na tayo. Tayo mismo yung nagsubo sa bibig nila ng karni mula sa katawan natin. Kayo kasi, alam niyo bang hindi ako naniniwala dun sa babae? Maganda pero hindi pa ba kayo nakakapansin ng kakaiba? Yung mga tao ang wiwirdo. Malakas yung kutob ko ng mga aswang yung mga nakatira dito. Sabi ni Yanto. Walang iya naman Masyado mo namang pinapangunahan yan to. Malay ba natin kung aswang ba sila o hindi?
Pero ayon sa narinig ko, yung aswang hindi yan tumitingin sa mga mata kapag kinakausap eh. Nakita mo naman yun, di ba? Duwag ka lang kasi, Yanto. Pati tuloy ako kinilabutan. Matulog na lang tayo. Mamaya malalaman natin lahat. Huwag daw bubuksan yung pinto pero aalaman natin kung totoo. Yun naman yung pinunta natin, di ba? Ang mga hindi pang karaniwang lugar at tao. Sabat ni Apay. Oo, tama ka pero lahat ng pinunta natin sablay naman eh. Sa tingin ko ngayon sablay pa rin. Hindi nakakamanga ang kultura dito kung hindi nakakatakot. Alam niyo bang kanina pa ako nakaramdam ng may mangyaring hindi maganda? Hindi engkanto yung nandito kundi mga aswang, uy. Huwag gawing laro to. Hindi ka naman nakikinig yan to eh. Aalamin nga natin kung totoo, di ba? Kapag totoo, edi si ba tayo? Wala namang problema dun. Wala nang patutunguhan yung kwentuhang yon. Hindi na lang nagsalita pa si Yanto. Naglatag na lamang siya ng kumot sa papag ng bahay na yon. Kalahati sa silid ay lupa. Kalahati naman ay may papag na gawa sa kawayan. Sakto sa kanilang tatlo kapag humiga. Itong si Yanto lang ang nakahiga habang ang dalaway magkatabi ng upo at balisanon. Nakikiramdam at kita daw sa mga mukha ang pagkatakot. 2 oras ang nakalipas. Narinig nila ang boses ni Tandang Aryosa. Para bang may kausap ito sa labas nun. Sinilip ni Apay sa may bintana pero wala naman umanong tao. Napakadilim doon. Kakarampot na amag lang ang meron dito. Kasunod ng boses na ito ay ang boses ni Ayel. At sa pagkakataong ito'y sinasambit at tinatawag sila sa malumanay na pagbigkas. Para bang ang lambing at parang may kakaibang pahiwatig. Doon na napabangon si Yanto. Huwag niyong bubuksan yung pinto ah. Huwag niyong paniniwalaan yan. Aswanging nandyan. Hindi naman kumibo ang dalawa. Itong lampara ay isinabit daw sa may kawayan sa bubungan para lumawak ang tama ng liwanag. Nagpabago-bago umano ang boses sa labas nun. May tunog na hayop at kung ano-ano pa. May igik pa nga umano ng biik at tinig ng kambing at baka. Hindi nakaatim si Apay. Sinilip niya muli sa bintana. At halos mapatalon daw ito sa gulat ng may makita. Ang sabi ni Apay, may nakikita daw siyang nakasilip din at ang pangit umano ng mukha nun. Naniniwala na siya na ngayon sa aswang at aswang ang nakatira sa lugar. Maya-may nagtawag si Ayel kung ayos lang ba daw sila sa loob ng bahay. Buksan umano ang pintuan at papasok ito. Wag ha. Malinaw na si Apay. Huwag niyong bubuksan yung pinto. Bakit ko naman yung bubuksan eh? May nakita nga ako eh. Ano nang gagawin natin? Tugon ni Apay kay Yanto. Ayon naman kay Benedict, antayin lang daw ang mag-umaga. Sisibat sila sa lugar. Gaya ng sinabi ni Apay ay ililisanin nila ito. Hindi nawawala ang pagsambit na yon. Hanggang sa napalitan na ito ng pagtawa. At batay sa narinig nila mula pa rin sa boses ni Ayel. Hindi daw makakauwi ang mga bisita. Walang sino mang nakakauwi ng buhay kapag nakapasok sa lugar na yon. Tama yung sinabi ni Andrea. Ang titigas kasi ng ulo nyo. Patay tayo nito. Sabi ni Yanto. Maya-maya'y umalyog ang bahay. Nagkasiksikan na sila noon sa may sulok. Itong lampara ay nalaglag pa na dahilan namang namatay ang ilaw. Nagkasigawan sila noon. Para na umanong mababaliw si Yanto. Patuloy sa pag-alog ang bahay na ito hanggang sa kumalabog ang dingding. At yung pinto, animoy may pumipuwersa dito. Kinuha na ni Yanto ang patalim niya sa bag. At habang nangyayari yan ay sinasabi niya noon na kapag pumasok sa loob ng bahay, makikipagpatayan sila. Maya-maya'y nawala yung pag-alog at mga tinig. Napalitan ng nakakabinging katahimikan. Tanging huni na lamang ng mga kulisap ang maririnig sa lugar. Kinuha na ni Benedict ang lampara. Mabuti at hindi nabasag. May panindi naman kaya sinindihan ito at muling nagkaroon ng liwanag. Pero may butas na yung dingding.
Bali ang dingding ay gawa sa upak ng niyog. Yun bang balat ng ginabas na niyog o tabla? Nagkaroon ito ng butas na para bang binaklas. Kakasya daw dito ang ulo ng tao. Sabi ni Yanto ay tabunan daw. Kagad namang kinuha ni Benedict ang retaso ng kahoy at hinarang at tinalayan ito. Pero binaklas muli at doon may sumilip. Napaatras ang tatlo. Napakapangit daw. Babae, matanda. Mahaba ang buhok, malalim ang mga matang nanlilisik. At yung mga ngipin, kulay itim. Kitang-kita din nila ang patulunang laway na parabay natatakam. Hanggang sa nagsalita yon. At ang sabi ay ang babango daw nila. Ang sarap umanong lasapin ng dugong mainit-init pa. Tarantang-taranta na daw sila noon. Ipinasok nitong kung anong nilalang na ito ang kamay at inaabot yung trangkador ng pinto. Pero sinipa daw ni Yanto yung muka. Dahilan naman para nagalit ito at kitang-kita talaga nila ang pagbuka ng napakalaking bibig niya. Hindi na sila magkamayaw noon. Itong si Benedict ay napapaiyak. Ayaw pa daw niyang mamatay. Ako din ayaw ko pang mamatay. Mga aswang sila, Yanto, mga aswang. Alam kong aswang sila. Diyos por santo, huwag mo nang ilapit yung bibig mo sa mukha ko. Magdasal na lang tayo. Teka, marunong ba kayo magdasal, ha? Matapos lamang magsalita ni Yanto ay narinig nila ang pagsambit ni Ael. Huwag daw lalabas dahil nakapalibot daw ang mga aswang. Antayin numano ang ilang sandali. May sasaklolo daw sa kanila noon. Huwag niyong paniwalaan yun. Gusto pang humirit ng panlinin lang hindi na uubra yan. Mga hayop kayo. Sigaw ni Yanto. Hanggang sa yung aswang umano na nakabungad sa may siwang. Biglang dumaing ito at rinig na rinig nila noon ang animoy nagwawalang halimaw. Sumilip si Yanto. At dito ay nagulat siya nang may nakita siyang nagbubuno sa may labas. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung sumilip kanina na pinagtutulungan naman ng dalawang tila mga aswang din. May liwanag na buhat ng may tao daw doon na may bitbit na sulo. May nakitang paparating si Yanto. Si Yael. Nagsisisigaw ito na buksan ng pinto at tumakbo ng mabilis patungo sa bahay ng kanyang lola. Naguguluhan si Yanto. Baka kasi panglalan silang ito o panglilin lang. Pero nakita niya raw si Yael na galing mismo sa bahay ng tandang Aryosa. Muli silang tinawag. Nagpaliwanag na yung kanina'y iba yon at iba ang ngayon. Totoo na ang pagtawag nito at hindi na umanulin lang. Walang ano-ano'y binuksan ni Yanto ang pintuan. Nagpungkahi sa mga kasama na tumakbo ng mabilis patungo sa bahay nila Yael. Nag-alangan pa si Apay pero hinila ito ni Benedict. Pagkalabas daw nila noon na hindi lang pala tatlo ang nagbubuno kundi meron pang iba. Pero hindi naging klaro yun gawa ng nasa distansya. Sinalubong sila ni Yael doon sa may likod na daanan. May pinto kasi sa likod ng bahay. Pagkapasok nila sa loob ay walang ibang tao kung hindi sila lang. Nagtanong si Yanto kung nasaan ang lola nitong si Yael. Ang sagot ni Yael, nasa labas. Siya ang lumalaban doon sa nasa likod ng malaking puno. Teka nga, nakakalito Pwede bang ipaliwanag mo lahat? Matanda yun tapos lalaban. Dito na nagpaliwanag si Yael na mga aswang din sila. Pero hindi kagaya ng iniisip umano ng tatlo. Mabubuti daw sila. Mula doon sa pinakaunang bahay hanggang sa may dulo lahat mabuti. Pero bukod sa kanila ay may isang nayon din dito na may ibang pangkat ng aswang na siyang pumapatay ng tao. Naroroon ito sa may kabilang bundok. Imbis na yun ang katakutan sila ang kinakatakutan ng mga tao. Pumapatay kasi ang nayon na yun. At doon sa lugar nila banda talaga ang napakadelikado na kahit sino ay hindi na makakauwi pa kapag bumisita. Dati pa daw ginagawa ng nayon na yun ang gawain na ito. Lahat ng napapadalaw maging sa lugar nila ginagambala. Akala siguro ng mga yun ay parehas sila na kumakain ng tao. Napuno na umano yung lola nila.
dahil hindi niya hahayaan na may mangyari pa sa kanila. Kanina kasi boses mo yung narinig ko. Kaya una kong pinaghinalaan ni kayo. May iba pala. Lahat daw sila ay kayang gawin ng panlilinlang. Pero gaya ng sinabi ni Aniel, hindi daw sila masasamang aswang. Sinabihan niya ang mga ito na makinig sa mga tinig sa labas. Mga kasama daw nila ito. Lahat daw sila'y nagalit na. Paniguradong susugurin umano ang nayon ng mga abusadong aswang. Bukas na bukas umano ay makikita nila ang lahat. Dadalhin sila sa lugar na yon. Ganun na lamang ang pagtanggi ni Yanto. Pero ayon dito kay Yael, hindi naman ganun karami ang mga nakatira sa kabilang nayon. Kaya panigurado umanong mauubos ito. Makagagante pero hindi matatapatan ang bilang nila. Hindi na lamang nagsalita si Yanto habang itong mga kasama'y tahimik. Binuksan naman ni Ayel ang bintana, pinasilip silang tatlo. At dito ay maayos nang nakikita ni Yanto ang nangyayari sa labas. May nakabulagta umanong tao sa may bukaan ng pinto doon sa bahay na pinagpuslitan nila. At may dalawa pa umano doon malapit sa puno ng akasya. Bukod pa dyan ay may nakikita silang nagbubuno sa unahan pa pero hindi na malinaw. Samantala, may naglalakad naman ng mga kalalakihan patungo doon sa may kakahuyan. Doon sinabi ni Ayel na yung mga kalalakihan na yon patungo doon sa kabilang nayon. Dagdag pa niya ay may hindi naman umano aswang sa lugar nila. Yung nakapangasawa lang na taga doon at doon na tumira. Natanggap na mga ito ang katayuan. Hindi umano nangahawa ng pagiging aswang ang taga sa kanila. Halos lahat sila kayang gawin ng linlang. Ang iba na hindi kaya, yun yung mga normal na tao lang. Mga 4 umano ang mga yon. Bagamat hindi daw nila nasusubaybayan ang pangyayari pero naririnig nila mula sa loob na maraming nagsisigawan sa unahan. Tunay ito banda sa napakasukal. Sabi ni Ayel ay nasaan yung mga aswang na umano ang mga kanayon niya. Ang bilang ng mga ito ay mahigit 20 at may susunod pa daw mamaya. Nakakapangilabot. Mantakin ninyong napakaraming aswang. Hindi nakatulog ang tatlo. Inabot na lamang yun ng madaling araw at habang nangyayari naman ito ay paulit-ulit na lumalabas si Ayel. Naghahatid lamang ng impormasyon. Kasalukuyan na umanong sinasalakay ang kabilang nayon. Paniguradong bukas ay maraming sugatan. Pero marami ding mga nasawi. Pagpatak ng bukang liwayway ay dito na sila naghanda sa pag-alis. Ang sabi pa ni Ayel, antayin lang na dumating ang kanyang lola para kahit papano. Masamahan daw sila noon o hiyahatid hanggang kalsada. Ang lola niya lang kasi ang sinusunod dito sa lugar. Totoo at pinuno daw ito. Basta medyo mataas na ang araw nang dumating ang matanda. May kasama itong dalawa. Mga matatanda din pero mga lalaki at nakahubad ang pangitaas. Nakabahag. Sinabi ni Ayel na lilisan ng tatlo. Sagot naman ni Tandang Aryosa, mas maigi kung iyon ang gagawin. Hindi naubos lahat ng mga aswang doon. May mga nakatakas. Yung namumuno doon ay nagbanta na gagante. Walang kasiguraduhan kung anong araw, oras o panahon. Pero alam kong gagante yon. Mag-iingat kayo at huwag kayong gagala sa lugar kapag delikado. Alam niyo bang kahapon pa ako hindi mapakali? Yung dating mga bisita dito hindi na nakauwi. Pinatay nila. Wala kaming nagawa dahil hindi pala palaba ng mga sakop ko. Pero ayaw ko nang maulit yon. Hinimok ko sila kahapon na kung sakaling may umaswang sa inyo'y makikipagharap kami sa kanila. Ayel, at kayong dalawa'y ihatid niya sila. Nga pala mga iho, kung ano mang nangyari dito sana sa inyo na lang. Dahil mas lalo lang kaming katatakutan dito. Baka pasukin pa kami ng maraming albularyo at patayin lahat. Makakaasa po kayo, Tandang Aryosa. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. Isinugal niyo po yung sarili niyo mga sakop para lang sa kamangmangan namin. Hindi na po mauulit ito kasi ito kasing dalawa ayaw makinig. Sabi ni Yanto. Hinatid nga sila noon
Mabilis ang lakad ang nangyari dahil ayon dito sa dalawang kasama ni El na matatandang lalaki, may nakasunod. Sana umano ay wag abutan kasi baka hindi daw sila makauwi. Sa kabutihang palad ay nakarating sila sa kalsada. Pagsipat nila sa mga nagatid sa kanila, wala na ang mga ito sa tabi. Mabilis na naglaho. Hindi man lang daw sila nakapagpasalamat nun. Hindi na lamang nila pinagtuunan ng pansin. Nagtungo kaagad ang tatlo sa kung saan nakapark ang pickup. Matapos makasakay ay dinaanan daw nila ang tindahan ni Aling Andrea. Nakita nila ito at gulat na gulat daw ito nang makita sila. Nagtanong kung bakit pa naroroon ng mga ito. Inamin naman ni Yanto na pinuntahan nilang lugar. Walang hiya talaga kayo. Mabuti at nakauwi pa kayo. Ano, may mga aswang no? Wika ni Aling Andrea na para bang ibabato na sa kanila yung hawak nitong bilao. Wala namang mga aswang doon. Mga mabubuti yung nakatira. Doon pa nga kami nakatulog eh. Pinakain po tapos inaksikaso. Aling Andrea, huwag kayong magpapaniwala din sa mga kumakalat na balita. Ay, Rico, ba't naman po kayo nang babato? Binato ni Aling Andrea ang bilao. Huwag daw magsinungaling kasi makikita naman daw sa mukha nila na may nangyari. Parang sobrang nagulat ang mga mukha at maputla pa. At napakadungis. Paanong inasikaso kung ganun ang itsura nila? Ikaw naman kasi Yanto eh. Yan, galit na galit yung ali oh. Paanda rin mo na apay at baka hampasin tayo ng pamalo oh. Galit na galit daw yung matanda. Hindi talaga nila maikubli kung anong meron sa lugar. Malamang, nakapunta na siguro doon si Aling Andrea. Pero kahit papano, yung galit niya may kasamang malasakit. Ayon pa kay Yano ay hindi na raw siya sumasama sa mga kaibigan niya kapag nag-aaya. Kahit ligo sa dagat, hindi na siya pumapayag pa. Dalang-dala na daw siya nun. Sa kabila ng lahat, may nagtangka pa rin daw na gumala dun sa lugar na yon. Pero nakauwi na sila ng maayos. Yun lang ay batay sa narinig niya sa mga kaibigan. Siguro'y naubos na raw ang masasamang aswang kaya nagkaganon. Pero kung susumahin, sila ang naging dahilan nun. Sila ang nagmitya para lumaban na ang pangkat ni Tandang Aryosa sa pagnanais na linisin ang pangalan ng lugar. Sa tribo ng mga aswang.